Dito, tuwing smog season, ang magkahalong usok at fog ay may maduming air quality. Pumapalo sa 300 to 500 ang air quality index na sobrang delikado sa katawan ng tao kahit healthy ka pa. In short, para kang lumalanghap ng lason na paunti-unting dumadamage sa iyong katawan. Ayan yung meat niya. Ang sarap. Shukriya. एक चम्मच और लेके आया Wow. Galit. Akin. Hi mates, si Francis Canin. Welcome back to my channel. So, for today's video, nito ko ngayon sa Islamabad. Nandito tayo ngayon sa Pakistan. And samahan nyo ako dahil biyahe tayo. Papunta ngayon ng Lahore. Lahore is sabihin natin kung merong Manila, kung ang Islamabad ay Manila, ang Lahore ay Cebu. Lahore is the biggest city or the prime city of the Punjab state ng Pakistan. And it's gonna be my second time there actually. Hula akong pumunta doon dati in 2020. Kung natatandaan nyo yung series namin ni Mr. Right. So this time, I'll be traveling there alone. Samahan nyo ako para sa ating quick visit sa Lahore. So ngayon, andito na ako ngayon sa sasakyan. At iniwan ko muna ang aking sister na si Kay Toretto dito. Kasama ko siya actually, kaso medyo masama yung pakiramdam niya. Kaya sabi ko, magpahinga ka na lang muna. Ako na bahala sa kanila. Kay itabi mo, ako na bahala. Joke lang po. So, ngayon, papunta na ako ngayon ng bus terminal. Pupunta tayo dun sa Lahore. So, Lahore, ang overview. Doon makikita yung Badshahi Mosque. Andun yung fort. Andoon yung Wagah border. And ayun talaga yung highlight para sa akin ng Lahore. I'm gonna explore their city kasi contrary ng Islamabad, ang Lahore ay isa sa pinakamaruming city. According yan sa pag-aaral, ito yung research. So, it's noted as like one of the dirtiest because of the air pollution. And we will try to see that. So, syempre kung bago kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, at syempre mag-subscribe. I-follow mo na rin ako, sa aking social media accounts at Francis Candy, sa aking Facebook, sa aking Instagram, sa aking TikTok. At kung napansin nyo, maulan ngayon and hopefully wala tayong problema sa ating biyahe. Medyo challenging to, pero sabi ko, I don't have a lot of time. So, I have to squeeze my schedule. Kailangan kong pagkasyahin ang lahat. Kaya, let's go. Make sure, komportable ka na dyan sa panonood mo kasi it's gonna be an amazing video. Lahore. Bye dyan. Shukriya. Okay. It's okay. Okay. Oops. So ngayon guys, nakababa na tayo. And bibili lang muna ako ng ticket dito papuntang Lahore.
Hi, Lahore. Reservation under Nadim. Thank you. Mula Islamabad, babiyahe tayo papuntang Lahore ng higit mga 5 o 6 na oras. Depende yan, lalo na ngayon na umuulan. As per Government of Pakistan regulation, smoking is not allowed in the bus. In order to have the opinion of prevailing passengers, the stomach is available. So, andito na tayo ngayon guys sa may terminal. Kakarating lang natin. Ito yung bus sa sinakyan ko. And nag-book na din ako dito ng InDrive para makarating na tayo dun sa ating tuluyan for tonight. Kapagod yung biyahe pero kaya lang. Alam mo, feeling ko, na-miss ko yung ganito. Parang lagi yung nakikita yung travel, pero parang sa sarili ko, yung isang linggo nakapagpahinga ako, ganyan. Parang na-miss ko rin yung ganitong on the run, takbo tayo ng lakad, biyahe tayo ng biyahe, andar tayo ng andar, kung saan tayo pupunta. Tapos, somehow, no, parang comfort zone ko din talaga yung walang time at nagmamadali. Yung parang punong-puno yung itinerary ko, parang comfort zone ko din siya. Actually, maganda yung weather ngayon dito sa Lahore. And I'm just happy to be back. And iba yung experience ko noon nung una ko nagpunta dito compared this time. Kasi syempre, nung una ko pumunta dito, may kasama talaga. I don't really consider myself like solo. Solo ako noon, pero may mga umaalalay sa akin. Eh ngayon, diba, ako na lang talaga mag-isa na. Todo na talaga to. So guys, I made it safe. We are now here in my room in Lahore. So this is gonna be my room here for 2 nights. And as usual talaga, pag Pakistan talaga, dumating ako dito, parang hindi sila prepared. Wala. Iba talaga. Yun yung parang inaayos namin pag nag-tour kami nila Kay. And ito dahil sa akin naman, parang ako lang naman. Hindi ko na inayos talaga. Hindi ko na siya tinawagan. Kaya expected ko talaga na medyo may bump sa ating pag-travel, hindi talaga siya maging perfect. And at least maganda yung ating room, though wala silang mainit na tubig, pang shower, pero okay na. Nagulat lang ako kasi hostel to, pero walang ibang turista, ako lang. Kaya siguro hindi sila prepared, kasi walang... Anyway, may malapit na KFC, may malapit na McDonald's, so happy ako. So, guys, that's it for tonight. Maghilamos na lang ako at magpapahinga na ako. Hilamos si Pilyo, okay? Tapos matutulog na ako. And see you tomorrow. So ayan guys, good morning. Andito pa rin tayo ngayon sa Lahore. And for today's video, samahan nyo ako dahil pupunta na tayo ngayon sa may Balshahi Mosque at pupunta na tayo sa Lahore Fort. So for today's video, natutuwa ako dito sa e-drive driver ko. Hindi siya marunong mag-English pero he's using ChatGPT to talk to me. This is him. Aapke naam? My name is Mohammed Usama. Mohammed Usama. Nice meeting you. Thank you. I am using ChatGPT so I can communication you. Okay. Anyway, papunta na tayo muna sa mosque, tapos kakain tayo. For today, medyo pagkain lang muna yung gagawin natin and i-reserve natin yung ibang activity for tomorrow. I mean, we'll try to maximize our time here. And it's my second time here in Lahore, so it's nice to be back. Tingnan nyo yung labas nila. Include me in your whole vlog and make a vlog about to me. Okay. You're in my video. I said, yeah. Urdu speaking. Tora.
हमको उर्दू सिखा रहा है आपको उर्दू सीख लो Ordo Siklo. पाकिस्तान Pakistan. बहुत Bahut bahut. खूबसूरत है Khubsurat hai. खूबसूरत मीन आई ब्यूटीफुल पाकिस्तान Ah. Pakistan bahut surat hai. we are where all are you planning to go Just Badshahi Mosque, go to the fort, and Anarkili Bazaar. Then tomorrow I'll go Atari. So ito pala yun guys, meron pala silang train dito, parang ayan oh. So wala yung train. Maandar, pero you get my point. Ito yung mga episode na gusto ko guys, na parang pakiramdam ko nasa Amazing Race ako ngayon. Yung hindi ko na alam saan ako dinadala ng driver, pero ang binook ko sa kanya is yung isang iconic landmark na kainan talaga dito. Dahil dito sa Lahore, dito nagmula yung land ng biryani, chicken karay, paborito ko, at saka ng mga nihari. So pupunta tayo ngayon doon sa Varis Nihari, and located siya, dalawa yung ano talaga niya, yung kanilang branch, pero meron sila ditong branch sa may bazaar. And itong bazaar nila, yung gusto nating maikot, dahil syempre alam niyo naman ang Lahore, it's the heart of the Pakistani culture talaga, the cultural heart of Pakistan. Dahil dito guys yung mga fort, yung Mughal era nila, di ba? Yung Badshahi Mosque, yung Lahore Fort. Kaya nga pare-pareho sila nung architecture ng Taj Mahal, kasi under lahat yun nung kanilang Mughal era. Kung hindi alam ano yung Mughal era nila historically, ayun yung golden era ng South Asia, kung saan nag-expand yung kanilang culture, na shape yung kanilang culture, yung kanilang language, yung kanilang architecture. So, ay nagtapos lang siya nung after mga 300, more or less parang 300 years, after 3 centuries, parang ganun, I think. So, now, here we are. Is it this one? Baychan. Shukriya Muhammad Usama. Ha? thank you Shukriya. So ngayon, Bea, dito na tayo sa may Anarkali Bazaar. Ito, samahan niyo ako at kumain tayo dito ng masarap na pagkain. Ito, tara, let's go. Ito yung mapakita nila, guys, yung paraan nila na pag-prepare ng pagkain. Wow. Varis Nihari. Number 1 Nihari. The number one. Best Nihari. My brother. Wow. Varis Iqbal. My brother. Varis Iqbal. He's the owner, chief executive. Varis Iqbal. Galit. Ah, yes. Aha, the Mughal. Yeah. Parang siyang galit. He's just a Okay. Ito naman ba yung bread nila dito? Wow. Hello, how are you? So, yung pinaka-oven nila, Be, is na dun sa loob, sa ilalim. Kaya doon nila nilalagay yung kanilang tinapay na dinidikit nila doon sa pinaka-walling nung kanilang oven. Ang waris nihari sa Lahore ay kilala sa kanilang tradisyonal timpla ng nihari. Magdamag nilang pinapakuluan sa mahinang apoy ang baka para maging extra malambot at extra malapot ang sarsa nito. Actually, ang pangalan nito ay hango sa Arabic word na nahar na ang ibig sabihin ay morning. Kaya naman ito ay traditional breakfast nila dito sa Lahore. Ganito lang tingnan itong tindahan nila, pero nagsisikain dito ang mga sikat na personalities dito sa Pakistan, maski yung dating Prime Minister nila na si Imran Khan. At kilala rin sila dito sa paglalagay ng tarka or yung ghee or yung mantika na may spices, tapos may garam masala, tapos may utak at saka bone marrow. Kaya naman extra talaga yung kanilang richness. Yeah. Can I have half plate of nihari? Okay. You just want to eat meat only, or we have the bone marrow of the cow and the brain of the goat also, and the nihari. So I just suggest you that you just try this one, half this, half special. Okay. Okay, you'll try this one. This is a special. What's in it? It's in the meat of the beef, Aha. bone marrow of the cow, and the brain of the goat.
Okay, with the It's brain a of the special frog. one. Okay, okay. You came from the other country, you just try our special thing. Oh yeah, that's what I want. Yeah, And yeah. here is our national food. Okay, You just okay, try okay. this one. Okay. Yeah. Ang bongga guys ng accent ni Kuya. Wait lang kasi parang aga pa ng morning ko, parang English yun ako ng gano'n. Pero in fairness, so nandito na tayo ngayon guys sa kanilang kainan. Medyo nasusok ako pero ayan, we're here. Umorder na ako ng pagkain and sabi naman niya, titikman natin is yung kanilang special meal. So, dito na ba yung ating pagkain? Meron tayo ditong nehari. Ayan, special siya. Meron siyang goat meat, fat, at saka brain. So, sauce lang pala siya. Tapos meron tayo ditong roti. Ito yung ating bread. At meron din tayo ditong sweet bread. Dahil maanghang ang timpla nila dito. Bongga ang spices nila dito sa Lahore. Okay, lemon. Okay, shukriya. Ginger? Yeah, it's a ginger. It's a chili. Ah. Okay? Okay. So, tara. Bismillah. Tikman na natin to, be. So, kukurot muna tayo ng ating tinapay. Siyempre, we'll eat it a Pakistani way, pero ipapakita ko sa inyo para masarapan kayo. Ayan, nakikita nyo ba? Wow. Sarap, in fairness, ha? Lasang-lasa mo yung fat. Tsaka yung utak. Ayan o, nakikita nyo ba yan, guys? Gusto ko talaga makuha yung taba eh. It's meat. It's good. Yeah, it's meat. Okay? It's halwa. Okay, shukriya. In fairness, ang special ah. So, to follow yung meat, ayan yung meat niya. Ang sarap. Shukriya. एक चम्मच और लेके आया May take out ng ano ah. Okay, wow. So, kinuha ko na yung taba. Bone marrow. Ang sarap. Tinanggalan nila yung bone marrow sa bone. In fairness. Ang sarap. My God. Ayun, nakikita niyo ba yan, guys? Ayaw na makuha. Kuha ka na. Sige na, huwag ka na. Sige, ayaw pa rin niya makuha. On this social media account, I just listen that in the Philippines it's too much sex with girls. Seriously. Openly, I hear in the Instagram account that in the Philippines it's the road where when the nights come, the girls are openly come out and bring the boys in the room and doing the sex with them. Sabi natin, tinatanong niya sa akin kung totoo daw yung mga red light district ng Pilipinas. Yung mga lady boys, yung mga working girls. In fairness, this bread is really good. Tamis. Actually, yung pangdagdag nila dito na mga sili, ginger, ito actually. Ginger, kalamansi, lemon, tsaka sili. Nag-uusapan na nila guys, tagasan na ako. In fairness, I would say masarap ang timpla nila nito. Kasi oozing talaga yung lasa nung bone marrow tsaka nung pat talaga. Yung fat at yung utak nito, medyo pagkalasang goto, actually. Kasi medyo maasim-asim dahil sa kalamansi. Ewan ko dahil kung sa asim lang ba or what. Pero masarap siya.
Ang layo ng binahe ko para matikman to, ha. At least, alam ko na, ito yung lasa ng authentic na flavor. Kasi natikman ko na to. Kaya Islamabad eh. Actually, hindi ko na-expect na hindi siya sobrang anghang. Akala ko magiging maanghang na maanghang na maanghang. Pero right now, sakto lang yung anghang niya sa bunganga ko. Hindi siya yung anghang na natatakot ako. Yung kaya pa. Nakasubok lang ako dito guys sa mga pagkain na sobrang aanghang. Ito yung parang okay, tolerable. And siguro pumunta ako sa oras na medyo patay at maaga pa kasi. Kaya walang tao sa paligid ko. Kanina may mga tao pero natapos sila kumain. Pero usually, blockbuster talaga itong kainan na ito. It's good. It's really good. You want anything else? Neat? All okay? Okay, okay. You speak good English. I am? Mm. Yeah, I am proud to my teachers. They guide me how to speak English. Translation. My teachers. With nice accent as well. I can't understand what you saying that. Can you come again? Yeah? You have nice accent as well. Yeah, I have a nice accent. And I just trying to my last in English that can I speak well. So I just practice with the person when they came from the other countries. I just talk to with them. All Pakistan people don't know how to speak English. The accent, this style, I don't like to talk to them. So ayan be, hindi ko na kaya ubusin yung ating pagkain kasi sobrang nabusog agad ako sa tinapay. Halos naubos yung tinapay guys. Oh. Tapos, nag-enjoy ako sa beef. Ang bigat ng beef na nakalagay dito. Literal, mabigat sa sikmura. Tapos yung bone marrow niya, yung fat niya. Parang kailangan ko ata mag-workout. Parang nakaka-guilty yung sarap niya. Gano'n. Tapos itong matamis na bread, okay siya. Actually, matamis. Hindi siya sobrang tamis na tamis, no? Pero, meron siyang tamis. Tapos kanilang halwa. Perfect. May tamis, may anghang, may asim. Perfect. Ang Lahore ay ang capital city ng province ng Punjab sa Pakistan at kilala rin ito bilang Heart of Pakistan. Ito ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa kasunod ng Karachi na sentro ng culture, education at arts. So ngayon guys, mag-ikot-ikot muna tayo dito bago tayo umalis. So mag-ikot-ikot lang tayo saglit. Okay. Oh, wow. So ngayon be, maglalakad na lang tayo papunta doon sa kanilang mosque dito sa Lahore. Actually medyo natatanaw ko na from here. Hello, yeah, vlog. So be, you be the judge. Itong lugar na ito tinatawag na isa sa one of the dirtiest place. And siguro after this video, I'll give you my thoughts. Kasi kung totoo, actually ngayon pa lang, nakikita niyo naman sa paligid ko, hindi naman ganun kaduming-dumi. Makalat, oo, maalikabok din kasi yung lugar nila. Air pollution wise, okay naman yung hangin. Okay naman para sa akin, no? May kita nyo dahil bazaar nga ito. Siguro sa ibang area, andun yung mga paninda talaga nila ng mga gamit. Pero ang dami dito mga industrial products, mga dito sa akin, mga papel, mga notebook. Assalamualaikum. Ito ba yung mga buwis buhay na tawiran sa Pakistan eh. Tawed.
Pagsasapit ng winter, ang Lahore ay nagiging isa sa pinaka-polluted na lungsod sa buong mundo. Una dahil sa crop burning, dahil pagkatapos mag-ani ng mga magsasaka, sinusunog ng mga taga-Punjab ng both India and Pakistan ang mga pinagtabasan nilang palay para mabilis na makapagtanim uli. At yung usok nito humahalo sa hangin na napapadpad sa Lahore. Pangalawa is yung syempre sa mga sasakyan at sa industrial emissions. At pangatlo, tuwing winter, nagiging trap ang malamig na hangin. Imbes na tumaas at mawala yung usok, nananatili itong nakabara sa baba na parang makapal na kumot ng pollution na hindi nakakaalis dito sa kanila. Kaya naman mula November hanggang February, sobra talaga yung air pollution dito. So, ang kaibahan talaga ng Lahore sa Islamabad at sa ibang other cities ng Pakistan is mas vibrant talaga itong Lahore dahil cultural heart of Pakistan nga, di ba? Dito sa kanila, mas marami kayong makikita na mga old structures. Tsaka mas mapapansin ninyo na iba yung architecture nila dito. So, ito yung kanilang bazaar dito, makikita nyo ito paninda nila. Ito yung sugar cane na ginagawang panghimagas nila. So organic na organic yung kanilang panghimagas kasi sugar cane mismo. Actually, ang sarap dumaan sa mga area na puro pagkain yung niluluto. Kasi sobrang bangulan ng pagkain dito, Amoy na amoy mo yung spices nila. Makikita nyo naman dito, na dito mas maraming mga babaeng nasa labas nakakapaglakad-lakad. Hindi tulad sa ibang area ng Pakistan. Ang nakakatuwa dito sa kanila, yung mga restaurant nila, pag yung pagkain nila is gawa sa manok, kunyari, chicken kerai, ang nasa picture, chicken mismo, yung panabong. Gusto mo pumasok talaga ako dito, akala mo taga dito ako, no? Pasok din talaga sa mga iski-iskinita. Dito kasi talaga, makikita nyo yung ibang pagkain nilalakaw talaga. Ito na nga, the before and the after. Ay, salam. Sabi ko sa inyo naka-display yung before and after. At least alam nyo, galing sa tunay na manok yung manok. Salam, good. So, huwag kayo mag-alala guys. Pagkakamalan lang ako dito either Chinese, Korean, or Japan. Unless na lang nakapagtrabaho sila sa Dubai or sa Middle East na aware sila sa mga Pilipino. Ako I would say na sabi ko nga sa inyo, Pakistan, actually sasabihin ko sa inyo, Pakistanis are very hospitable. Like, dito, ina-avoid ko lang may pagtsikahan. Kasi pag nagpagtsikahan, baka mahila ako, So, dito na tayo, malapit na tayo sa may Badshahi Mosque. It actually brings back memories. Kasi kung naalala nyo, nandito ako dati nung kasama ko si Mr. Right. Tayo dito. Oops. Okay.
Dito na tayo ngayon guys sa may labas ng Fort of Lahore. Salam. So, hanapin ko lang yung entrance nito. Yung entrance sa kabilang dulo. So, hi, say hi. Assalamualaikum. How are you? Islam. Yeah. Kyale? Sige. Chinese. Philippine. Philippine. GG. अच्छा Philippine. तो इधर क्या सैर और तफरीह के लिए? नहीं उर्दू उर्दू छोटी तोरा थोड़ा अच्छा अच्छा. okay syukriya wala peace okay bila sila nagbip-bip sa harap ko so ayan ito kasi na makakita na ibang lahi so tamang chika lang very quick chika lang okay tapusin muna natin yung topic natin sa may Anarkili so sa video na napanood ko doon kasi tinawag yun na dirtiest. I would say there are places na mas worse pa dun sa lugar nila. Hindi naman talaga siya dirtiest. I don't agree that it is the dirtiest place. Sa air pollution, I don't really agree as well on my personal experience as a traveler. Actually, parang para sa akin, no, dahil solo traveler talaga ako, na naglalakad-lakad talaga ako. It's very walkable yung lugar From there to here, naglakad lang ako. I felt safe. Asa may entrance ng fort na to? So, lapit tayo sa entrance. Sobrang dami guys ng motor nila dito, in fairness. Yung stand niya, oh. Sobrang dami, yung totoo. Okay. Say hi. Kenam. Kyale. Tik. Shukr. Shukriya. Bye. So ngayon ba, dito na tayo ngayon sa tapat ng Badshahi Mosque. Ito. And andito naman sa likod ko yung Lahore Fort na close ngayon. At babalikan ko na lang bukas. So unfortunately, babago yung schedule ko. Sabi ko nga sa inyo be, itong Badshahi Mosque, itong fort, ginawa ito nung Mughal era. Kaya mapapansin nyo yung similarities nila sa architecture ng Taj Mahal. Ayan o. Ang Badshahi Mosque ay isa sa pinakamalaki at pinakakahangahangang mosque sa buong mundo be na matatagpuan dito be sa Lahore. 3 century and 52 years before, this mosque is built by, you heard that Shah Jahan. Shah Jahan, third son, his name is Aurangzeb. He built for this mosque. And which year? 1671 it started. And can you believe it? 1674 is completed, like 3.5 years. 3.5 years only? Yeah. Wow. That's really fast. And Imagine how many people work for that. so 20 to 20,000, 25,000 the labor, the work here. The first of all, they collect that material for the 10 years. Stand for. So, picture muna kami be. Yeah. Why is like that? This is the echo. That are not electricity. Even people standing inside like Azan, and the people listening behind for the before the Azan outside, they listen properly his voice. So ayun guys, makikipag-usap daw siya sa akin gamit dito sa side na to. Can you hear me? Yes, I can hear you. This is where it was the box. Wow, this is amazing. Ano sa kabilang dulo pero naririnig ko siya.
In fairness guys, sobrang amazing yung echo chamber ng bawat room nila na matulad sa adan nila. So, kaya. Say, G. No, it's okay.